Oh, talagang poging-pogi ito. Napakasipag. Pambihira. Napakasipag, no? Oo. Cluster 9, Men's Ministry, Events Head, Yan. no? And Media Team Head, Okay. no, ng Cluster 9, no? Unang-una Yes. po siya dito. Ayan. So ating tawagin, no, si Kuya JC JC Ramos Ramos. Francisco. Palakpakan po natin. Yes. Oo nga eh. Iba talaga pag naaabutan ng 200 eh. May mga nasasabi pang magaganda eh. 200 lang pala yung ganun. Nandito po ako, medyo payat ako tignan dito eh. Ayan, nag-enjoy po ba yung mga naglaro? Pero nakalimutan nyo yatang bigyan ng papremyo. Mamaya na lang po, abutan natin sila ng papremyo. Saka po yung tatlo po nating 30 bisita. Yan, kamusta po kayo mga tatay? Na maganda po yung reflection ng iba, no? Yung isa po, anong sabi ng isa? Yung isa daw po ay, ano? Yung dito po. Yung isa ay bulag, no? Yung isa naman po ay, nanlalaban? Ano sabi? Nanlalaban, no? Na resistance, ibig sabihin, nanlalaban, no? Tapos yung isa naman nang hahawak, ano? May nangahawak daw doon eh. Hindi ko lang alam kung anong hinawakan eh. Ba't may nangahawak doon eh? Ayan, kamusta po kayo? Mabuti naman po. Ayan. Kamusta po ang ating buhay-buhay? Ngayon po ay buwan ng pag-ibig, no? Happy Hearts Day po, no? At alam ko po, lahat po ba dito ay still na tumitibok po yung mga puso? Ay parang hindi po. Yung iba po, tumitibok pa po ba yan? Amen. At alam ko po yung malakas po. Yan. Alam ko po tayo po ngayon ay blessed na blessed. At alam ko yung pinunta po natin dito, hindi po lang yung kapwa natin tatay, kundi si Lord po. Amen po ba? Amen. Sino po yung na-bless po doon sa ating pag-aawitan? No? Nakaka-bless po, no? Talagang ramdam po natin yung spirit ni Lord, no? At nakita po natin yung kanilang passion sa kanilang ginagawa. Yan. At kanina po, doon po sa ating activity, no, makikita po ninyo doon yung magka-partner. No? Makikita po ninyo, meron po doong gina-guide at meron ding naman pong nagga-guide. Tama po ba? At makikita po natin doon, yung nagga-guide, nagbibigay po siya ng instruction. Ang tanong, yung po bang gina-guide ay sumusunod? Parang hindi na po, no? Parang tayo lang. Binibigyan ng instruction, hindi sumusunod. Joke. Yan. So, meron pong nagga-guide at meron pong binibigyan ng instruction. Yan. And then, doon sa second level po natin ng activity natin, meron pong nagga-guide at the same time, tinutulungan niya na pong humakbang. No? Talagang itinatapat niya na yung mga paa dahil sa nakikita niya na pwedeng matapakan yung mga mapel. No? Ayan. And siyempre po, ngayon po, month of February po, no, gusto ko pong i-relate po natin yung ating ginawa doon. Makikita po natin doon yung love. No? Pwede po natin siya i-relate through love. Yung love po na nagga-guide doon sa naka-blindfold, pwede naman niya i-guide na lang ng wala siyang action na ginagawa. Tama po ba? Pwedeng purely na lang na, sige, humakbang ka, kumaliwa ka, at paglipas pa ng ilang hakbang, yun, nakita na nga natin, natapakan na yung papel. Tama po ba? Pero yung humahakbang na tinutulungan niya, nakita po natin nakakatapos. Tama po ba? May 3 grupo na nakatapos dahil may tinutulungan. Tama po ba yan? Ayun. So mas maganda po pala, kung tayo'y may pag-ibig, may kasamang pagtulong o pagkilos. Ayan. So, may gusto po ako sa inyong ipakita mga picture. Ayan. Natatandaan niyo po ba to? Itong ating last event na nangyari po nung December po. Ito po yung marami nag-violin. Ayan. So kung natatandaan niyo po ito rin po yung programa po natin na nag-share po tayo.
Natatandaan niyo po yung mga, ang tawag doon, eco bag na kulay pula? Yan din po yun. So, ibig sabihin, kung meron po pala tayong love, meron din tayong ibinabahagi. No? And then, napansin niyo po yung kabilang picture po, at nagkakaroon din po tayo ng mga mission. Dahil din po sa pag-ibig po natin. No? At siyempre po, inline po sa ating month of February, ano po ba yung gusto nating tukuyin dito? Anong klase po bang pag-ibig? Yan. Sabi po doon, ito po yung aking title, To love is to give. No? At syempre po, no, very familiar po itong story na to. Gusto ko po kayong dalhin sa Book of John 3:16, no? Siguro po kahit hindi na po tayo magbuklat, very familiar po itong verse na to. Sabi po dito, For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Tayo po'y pumikit. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, salamat po sa hapong ito, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. At may pagkakataon kami, Panginoon, na mapag-aralan po namin, Panginoon, ng iyong mga salita. We pray, Panginoon, na itong mga pusong ito, Panginoon, ihanda mo ito, Panginoon, Lord. Gagawin mo po itong matabang lupa, Panginoon, na para pag nadinig namin ng iyong mga salita, Lord, ito po ay magbubunga, Panginoon, at ito po ay aaksyonan namin, Panginoon, Lord. Salamat, Lord, sa bawat tatay, Panginoon, na nakasama po namin dito. Alam namin, Lord, may dakilang plano ka, Panginoon. Mangusap ka, at ikaw lamang po ang maitaas, Lord. In Jesus' name, Amen. Siyempre po, no, dito sa verse na to, makikita po natin agad, no, hindi natin kayang itanggi ano yung pag-ibig dito. No? At which is, ano nga po yung ginawa dito? For God so loved the world that He gave. No, sa mga tatay po na andito po, no, gawin po muna nating basic lang muna o literal lang muna bilang mga tatay. Meron po ba dito na mga tatay na yung kanilang anak ay kayang ibigay? Kahit yung matigas ang ulo, pwede yun. O kaya yung pag pinauwi mo ng gabi, ayaw pa umuwi, pwede rin yun, ipamigay. No? Pero wala pa rin po no? Wala, no? Wala pong tatay na magpapamigay ng anak no? Wala po no? Kahit matigas, kahit nasagot, o kaya kahit hindi mautusan, hindi mo pamimigay no? Wala po no? So nagkakaisa po tayo na pagdating natin sa anak natin, kahit ano pa man yan, palibasa sila yung mga precious na binigay sa atin, iingatan natin, tama po ba? No? At dito po sa verse na to, gusto ko lamang pong dito lang magtuon sa dalawang word na to, love at give. Dito po sa mundo nating ito, maraming klase ng love kung tayo po ay may mga asawa na, makaramihan po sa atin may mga asawa. Ako po, may asawa po ako, may romantic love, tama po ba? Meron din pong pag-ibig sa sarili, pag-ibig sa kapwa. Pero yung tinutukoy po ditong love ay agape love. Ano nga po ibig sabihin ng agape love? Agape love is a Greek term for the highest form of love, defined as unconditional, sacrificial, and volitional. No? Yun daw po yung pinakamataas na klase ng pag-ibig. May sakripisyo. Unconditional. Or pwede nating sabihin, hindi kayang tapatan. At alam naman po natin, no, yung ama na po natin nasa langit, nung ibinigay niya po yung anak niya po, doon po nakita natin yung unconditional love. Si Lord lang po nakagawa nun. Yung ama lang po natin nasa langit yung nakagawa nun. Pwede namang iba Pwede ngang, sa dami naman siguro ng angel, siguro, sige, magbaka na lang dyan, 500 na angel. Pero bakit kaya yung anak pa ni Lord, no? Anak pa, no? Bakit yung mismong anak pa yung pinadala? Yun yung unconditional love. No? And then, sabi po doon, a choice rather than just a feeling. No, hindi lang dahil pakiramdam, pero pinipili mo na gawin ang bagay na ito.
Dahil kung feeling lang, di ba? Kung ako ang Diyos Ama, aba, tayo nga pong hindi pa Diyos eh. Hindi natin pamimigay ang anak natin. Pero syempre, no? Kung pipiliin lang siguro, hindi naman ibibigay ni Lord eh. Pero dahil mahal niya tayo, mas pinili niya, no? Na tayo yung maligtas. Tayo yung maligtas sa mga kasalanan. Yung anak niya yung mahirapan. At tutuloy ko lang po, sabi dito, it represent selfless. Dahil alam naman po natin eh, hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. At syempre, sabi po doon, selfless devotion, prioritizing the well-being of other without expecting anything in return, often exemplified by God's love in Christians. No, linaw po, no? Sabi po doon na, sa totoo lang naman po eh, pwedeng hindi naman tayo. At nangyari po itong mga bagay na ito, nung panahon po tayo, hindi naman natin kilala ang Panginoon. O sabihin na po natin, nung panahon na tayo po ay makasalanan pa, makamundo pa. Pero, inialay na ng Panginoon yung anak niya para sa atin. Yan. At gusto ko lang pong pagtuunan yung love doon. Sabi po doon, yun daw pong love na yon ay God's gift for everyone. No? Hindi po ito dahil exclusive lang ito na nakaupo ngayon dito. Kahit po yung mga nasa labas na hindi pa po nakakakilala sa Panginoon, pinagkaloob niya rin po yun. Regalo. No? Ano ba po ba sinabi pag regalo? Hindi ka umaasang may balik. Hindi ka umaasang babayaran. Ito'y bukal. No, bukal na binigay ng Panginoon sa atin para sa ating lahat. At sabi nga doon, for everyone. Kahit pa yung kapitbahay natin na walang ginawa kundi maghapong maging pasaway, para sa kanila din po yung pag-ibig ng Lord. Darating po yung time, makikilala din po nila si Lord. Amen po ba? At next po, sabi po doon, precious love of God at Father's love. No, sabi ko nga po kanina, hindi po natin kayang tapatan yung pag-ibig ng Diyos Ama, yung ginawa niya para sa atin. Kung yun yung pinakamahalagang bagay sa iyo, baka dapat yun yung pinakaiingatan mo. Pero pagdating po sa Panginoon, hindi eh. 'Di ba? Siya yung binigay para sa atin. Kung titisipin, pwede natin sabihin, hindi tayo karapat-dapat eh. Pero yun yung ginawa ng Panginoon para sa atin. And then, sabi po doon, love that we are undeserved. No? Sabi ko nga po kanina, itong bagay na to, binigay na agad ng Panginoon nung tayo makasalanan. Hindi naman tayo qualified eh. Hindi naman tayo nakaabot eh. No, sabi nga po sa Roma, hindi tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Walang nakaabot. Fall short. Lahat po tayo ay hindi nakaabot. No, para tayong bumato, meron tayong inihit, lahat tayo hindi tumama. Hindi tayo lahat umabot doon sa bullseye. Lahat po tayo hindi qualified. Pero yun po yung pag-ibig ng Panginoon para sa atin. No, ang sarap po, no? Sabi nga po dito sa picture na to, my sin was no match for His love. Kasi kung i-recall natin yung mga kasalanan natin, kahit gaano pa katindi yan, sige po, balikan nyo po yung mga nagawa po nating kasalanan. Pero I do believe po, dahil sa pag-ibig at kabutihan ng Panginoon, kaya andito po tayong lahat. No? No match daw. Sige po, palakpakan po natin si Lord. No match daw. Kaya kung yung kaaway, no, minsan kasi pag nag-iisa na tayo diyan pinapaalala nung kaaway na yung mga nagawa mong kasalanan. Tama ba? Kasi yun lang naman ang kayang gawin ng kaaway sa iyo Dayain, lokohin, ipamukha yung nakaraan mo. Pero ang sabi ng Panginoon, no match.
Walang kayang pumantay dun sa pag-ibig ng Panginoon para sa mga ginawa niya sa buhay natin. Sige po, palakpakan po natin si Lord. At syempre po, no, yung love po na yon ay hindi po mangyayari na magiging mas mabunga kung hindi po natin sasamahan ng gawa. Sabi po dito sa 1 John 3:18 dito, "Dear children, let us not love with words or speech, but with action and in truth." Kung mapapansin niyo po, pwede naman sabihin na lang ng Panginoon na mahal niya tayo eh. No, magpadating siya ng anghel niya, o kaya ipalabas sa langit, o kaya ipakita na lang. Pero ano yung action na ginawa ng Panginoon? Ibinaba niya yung anak niya dito sa atin. No, nagkatawang tao, namuhay, nakagaya din natin, pero hindi nagkasala. Pero ano pa yung naging resulta? Ipinako, sinaktan, ano nga po yun, no? Dinuraan, lahat na po. Lahat na po ng pagpapahirap. Tayo nga, baka ilang percent pa lang doon yung nararanasan natin eh. Pero yung ginawa ng anak, no, si Jesus Christ para sa atin, sobra-sobra. Sobra-sobra. No? Grabe yung action niya ginawa para sa atin. At paano po ba tayo maihahawa natin yung ganong pag-ibig? No? Sa akin po, no, na nung binabalikan ko po to bilang isang tatay po, no, may dahilan po na bakit po ba natin kailangan ihawa tong mga pag-ibig na to. May parte, may role po tayong mga tatay na maranasan ng mga anak natin, ng asawa natin, no, ng mga kapamilya natin, no. Bakit po? Sabi dito, "But as for me and my house, we will serve the Lord." So, very familiar po itong verse na to. Pero hindi po yun instant na yung buong pamilya ay maglilingkod. Dahil naniniwala po ako na tayong mga tatay na nakakilala sa Panginoon, ang laki po ng parte natin. Hindi naman kagad dyan na, ay sige, lingkod tayo agad, lahat. Hindi po ganon. At I do believe, no, meron pa rin po tayo mga kapamilya. Ako po, no, may mga kapamilya, kamag-anak pa rin po ako na hindi pa rin po nakakakilala. Pero naniniwala po ako, ito pong ginagawa po natin na every Wednesday, yung pagpapagal po natin, na pwede naman tayong, hindi naman pumunta eh, kasi pwede na tayo magpahinga. Pero ito ay unti-unti, nakikita ito ng mga kapamilya natin. No? Nakikita nila, si tatay, parang bumabait yata. Parang no? Parang hindi pa convinced na, parang tumatawa ka, Pao. Parang hindi ka naniniwala. Yan. So, kidding aside lang po, no? Unti-unti. Sino po ba dito yung pinoproseso ng Panginoon? Pakitaas nga po ng kamay. Ay, yung iba po, finish na. Yan. So, tayo pong lahat ay pinoproseso. No, hangga't andito po tayo sa lupa, continuous po, nakakagawa tayo ng mali. Pinoproseso tayo. No? At bakit po? Bakit po kaya sa bahay o sa tahanan natin nag-uumpisa yung pag-ibig? Ano po sabi dito? "Love is first learned at home through patience, forgiveness, and choosing grace even when it is hard." Tama po ba to? Tama po bang mayroong nasusubok yung pasensya nyo sa mga kasama nyo sa bahay? Yeah? Parang o kayo yung pinagpapasensyahan. Parang natawa kayo. Kayo po, no? Kayo po pinagpapasensya ng mga asawa nyo, no? No? Pero sa totoo lang po talaga, sa bahay po natin, sa mga tahanan po natin, no? May mga pagkakataon po talagang pwede naman tayong uminit na yung ulo, eh. Pwede naman tayong pagdating natin sa bahay, magwala ka na agad, di ba? Pagpasok mo pa lang sa pinto, magwala ka na agad. Pag nakita mong ganito, pwede ka na magwala agad eh. Pero kung nangingibabaw sa'yo, yung pasensya, yung pagiging maunawain mo, tingin ko kahit pa nakasabog na lahat yung nasa harapan mo. Tawa ng tawa to si Kuya Sander eh. Siguro nakaka-relate ka siguro, no? Yung mga anak mo, sabog lahat yung gamit eh. No? Ako rin po kasi malilit pa mga anak ko. Pero sabi nga po, i-treasure natin
na habang maliliit pa yung mga anak natin, ay talagang, minsan nga nag-uusap kami ni Mrs. para mga 2 minuto lang nalinis yung bahay. Pag talikod mo, rumble na uli. No? At naniniwala din naman po ako sa mga nauna na pong mga tatay, nami-miss nyo rin naman yung gulo ng bahay. Tama po ba? Ayan. So doon po, nasusubok po yung pagpapasensya, no? Yung awa natin, no? Yung grace, no? At minsan, di ba, kailan ba nangyayari tong grace na to? Pag nagawa kayong kasalanan sa asawa nyo, di ba? No, kawaan mo na ako. Kawaan mo na ako. Di ba? Nangyayari tong grace na to pag binagawa tayong kasalanan. Nawala si Kuya Eric. Siguro, tinext yun. Baka may nagawang kasalanan. Nawala eh. Ayan, so, doon po pala sa bahay natin, nasusubok itong mga bagay na to. At syempre, hindi lang basta nasusubok, doon din tumatatag. Di ba po? At paglabas natin, magagamit po natin yan. Amen po? At naniniwala po ako sa bawat mga pamilya na may mga anak dito, na nakikita tayo ng mga anak natin, yung mga mag-asawa, ba si tatay, hindi na nagagalit? Ba si nanay, hindi na nagagalit? Ba si nanay, napaka-pasensyosa na? Doon po, makikita nila, aba, may Diyos na si tatay, may Diyos na si nanay. You know? So, kidding aside, pero totoo po yun. No? Kasi yun po yung nakakamulatan nila eh. Di ba? Natatandaan niyo po dito yung huling film showing na nangyari dito, yung kila Simang po, di ba? Yung away na lang ng away yung pamilya. So ngayon, yung mga anak po, di ba, ang gugulo din. Merong hindi maintindihan yung mga buhay, merong itinatago yung tunay niyang, ang tawag doon? Ano ba yun? Kasarian, di ba po? Pero dito po, binabanggit dito, no? Pag ang pamilya daw po ay puno ng pagmamahalan, pag-uunawaan, pasensya, yun pala na-adapt ng mga anak. Gusto niyo po bang ma-adapt yun? Amen. I-claim na po natin yan. Kasi nakikita po nila na andito tayo every Wednesday. Parang kanina na nagpaalam po ako, tinatanong ako ng anak ko, saan ako pupunta? Tayo magpipicture ka. Kasi alam niya na pag nagpupunta po ako ng Wednesday or Sunday dito, nagmi-ministry po tayo. Nagpapagamit po tayo. So, alam po ng mga anak ninyo yan. Hindi lang po siguro nasasabi, pero tumatanim po sa kanila yan, yung ginagawa po ninyo. Amen po? Amen. Tuloy lang po ako. Sabi po doon, brotherly love. Yan. Sabi po dito sa Roma chapter 13 verse 8 to 10. Basahin ko po. Huwag kayong magkautang ng anuman sa kanino. Ulitin ko po. Verse 8, huwag kayong magkautang ng anuman sa kanino man, kundi mag-ibigan kayo, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa, nakatupad na sa kautusan. Tuloy ko lang po. Sabi po dito sa verse 9, sapagkat ito, huwag kang mga lunya, huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw, huwag kang mag-imbot, at kung anuman ang ibang utos ay natitipon sa salitang ito, sa makatuwid, bagay, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kaniyang kapwa. Ang pag-ibig ay siyang katuparan ng kautusan. Lahat po ba tayo dito ay, sige po, palakpakan po natin si Lord. Yan. Lahat po ba tayo dito gusto natin sundin yung utos ni Lord? Amen po? Yan. So malinaw po dito, kailangan daw pong ibigin natin yung ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. No? Hindi po sapat po, no? Kung hindi man po tayo nangangalunya, hindi po tayo nagnanakaw, hindi po tayo pumapatay, kung hindi man po natin ginagawa yan, pero hindi naman natin iniibig yung kapwa natin, hindi pa rin tayo sumusunod sa Panginoon. Paano naman ako susunod? Ito naman kapitbahay ko. Kung kailan ako naglaba, doon naman magsisilab. Di ba? Mukhang tinatimingan pa eh. Mukhang tinatimingan pa yung paglalaba ko sa pagsisilab niya eh, di ba? O kaya naman, di ba, kung kailan naman ako natutulog, doon naman sila magbibidyo okay. Ang haba ng araw, ayaw magbidyo okay sa araw. Kung kailan gabi, doon magbibidyo okay. Pero ano sabi po doon? Mahalin po natin yung ating
kapwa. At syempre, no, hindi lang po sa ganung bagay, no? Tayo po ay bilang mga tayo nakakilala na po sa Panginoon, meron po tayong task, no? Kung mapapansin niyo po, ang dami pa pong bakanting mga upuan. So, ibig sabihin, meron pa tayong kailangan trabahuhin. At naniniwala po kung may mga naglalaro mga tatay sa isip ninyo, mga kumpare ninyo, mga kaibigan ninyo. Ako po, no, personally, meron po akong bayaw. No, meron po akong mga pinagpe-pray sa Panginoon na gusto ko rin po madala dito. Kayo po ba? Meron po ba? O masaya na po na tayo-tayo na lang po rito? Bawasan na lang po natin yung upuan. Hanggang doon na lang sa hilera ni Kuya Pao, tapos tanggalin na natin yon. No? Wag po natin isipin yun, no? Isipin po natin lagi na mas maganda po, mas madala po natin sila dito sa simbahan, no? Para sama-sama po tayo magpuri para sa Panginoon. At syempre, yung atin po ay love for ministry. Mahal niyo po ba yung ating ministry? Mahal niyo po ba yung men's ministry? Ayan, salamat po sa bawat pag-ibig ninyo sa ating ministeryo. Dahil ang bawat isa po sa inyo ay talagang may ambag, may bilang. Tama ba yung word ko? May bilang. Di ba pagka ganon, yung parang nagtatara, may bilang, di ba? Lahat po tayo may ambag. No, meron tayong, pag nawala ang isa sa atin dito, hahanapin tayo ng mga katabi ninyo. Amen? Amen po ba yon? At gusto ko po ipakita tong picture na to. Ayan, mag-report lang po ako sa inyo. Malalakas pa po sila. Ayan, malalakas pa po sila ha. Nagkakapi-kapi lang po sila dyan. No? Love for the ministry. Alam niyo po ba kung anong ministeryo nilang ginagalawan pag Sunday? Men's din po sila. Mga men's din po sila. Yan, sila po yung mga naghahatid at sundo. Marami pa pong mga tatay dito ang wala pa po dyan. Hindi ko lang po nakita yung picture ninyo. At yung mga driver po, no, na mga marunong din po mag-drive, pwede rin po ninyong i-share yung inyong talent. Si Lord po yung magpapasweldo. Gusto niyo pong i-advance na? Sa langit po kukuhanin. Gusto niyo na po? Ayan. So, ito pong mga tatay na to, every Sunday po ay ganun din po. Gusto rin po nila magpahinga. Gusto din po nila makasama yung pamilya nila. Pero yung talent po nila sa pagmamaneho ay pinapagamit po nila. At marami pa pong vacant na driver. May mga sasakyan na po na idadrive. So yung may mga tatay po na gusto pong magpagamit, pwede nyo po kaming kontakin, sila Kuya Eric, yung ating dalawang Eric, at the rest po ng mga tatay na nagmamaneho na po. At bakit nga po sinabing love for the ministry? Sabi po doon, sa ating verse, Psalms 100, verse 2, serve the Lord with gladness. Ayan, makikita naman po natin sa mukha nito, sa mga mukha nito. May malungkot ba dyan? May malungkot ba? Yun na po talaga yung mukha noon. Huwag niyo na po tignan. Yun na po talaga mukha noon. Masaya na po siya doon. Hindi po ako nagbabanggit ng pangalan. Sinasabi ko lang pong masaya na siya doon. Yan. Yan na po yung pinakamasaya niya. Hindi po ako nagbabanggit ng pangalan. Masaya na po siya dyan. Yan, sabi po dito, serve the Lord with gladness. Kayo po ba, mga tatay, nabe-bless po ba kayo? Nagagalak po ba kayo pag nakakapaglingkod kayo sa ating Panginoon? Amen. No? Marami pa po dito. Marami pa po mga tatay dito na may iba't ibang ministeryo. Yan, mga foodcom, masisipag nating foodcom, masisipag nating registration, yung sa ating sa mga sports, mga behind the scene natin, lahat po, yung mga cameraman po natin, naniniwala po ako na nagagalak sila sa paglilingkod nila dahil patuloy po sila nagpapagamit. Amen po ba? Kaya sa mga tatay po na wala pong ministry dyan, pwede niyo po kaming itap. Kahit ano po, pwede natin gawin para sa Panginoon. Pagtulong-tulungan po natin. Ayan, at sabi po dito, true ministry flows from the love when the heart is right. Service become worship. Pag daw tama ang ating puso sa ating paglilingkod, ano daw po? Nagiging pagsamba, worship. Ibig sabihin pala, kahit tayo ay sasabihin ko sana yung nagwawalis, pagtingin ko dito, napakadumi. Sasabihin ko sana kahit nagwawalis lang tayo,
ay pagsambay. Pagkita ko, napakaraming kalat dito. Yan, kahit po tayo nag-aayos lang po ng upuan, o tayo po ay kumakamay lang doon sa may registration booth natin, o tayo man ay nag-aabot ng tinapay, yan po ay worship natin sa Panginoon. Hindi lang po yung worship team yung andito, sila lang yung sumasamba, hindi po. Lahat po tayo, no, lahat po na nagpapagamit sa Panginoon, yun po ay part of worship natin. Yan, kaya sa mga wala pa po, sama na po kayo sa amin. Tayo po mag-worship sa Panginoon. Yan, no, love for the ministry. No? At kung hindi naman po natin kakayahan na dito po ay magpagamit sa loob ng simbahan natin, gusto ko rin pong ibida sa inyo itong mga picture na ito. Pero wala na. Yan. Yan, may mga gawain din po tayo sa labas. Ito po yung ano natin. Actually, ito pong men's ministry natin. This year po talaga, ang goal po natin, more on evangelism and saturation. Maraming gawain po sa labas, mga C2S hub po natin. Marami po tayong mga groups na humahayo daily. Pambira, ang sisipag, kala mo mga walang trabaho. Pero dahil yun po yung pamamaraan po nila ng pagsamba, no? Sila po ay masayang naglilingkod sa Panginoon. Ito po, itong last picture po ito, ang sineran po nila, tama po ba ako? Cadet sa PMA po ba ito? PNPA. Kaya pala suot ni Kuya Kaloy ngayon, ano yan? Pang kardo? Ayan. So sila po naman ay nagpagamit at nag-share din po doon sa mga cadet po ng PMA po, no? Yan. So sa mga tatay po na bakante naman po, anytime weekdays po, pwede po kayo mag-chat sa GC natin. Araw-araw po may humahayo. May iba't ibang lugar pong pinupuntahan. No? Hindi naman po natin kailangan doon ng skilled. Yung makasama lang po tayo at matrain po tayo doon, no? Maging part lang po tayo ng group nila, group ng mga humahayo. Malaking ambag na po 'yon, no? Mas masaya, mas marami. Tama po ba? Amen. At siyempre po, no, at bilang pagtatapos ko po, no, yung ating love, at sabi ko nga po, no, yung love na 'yon hindi lang basta pwedeng love. Kailangan may give. May goal po yung church po natin, no? Last January po, nagkaroon po tayo ng vision at may mission din po yung ating pastor. Ito pong church po natin ay magkaroon po ng 3,000 na member po. 3,000 na attendee po. So ngayon, ini-encourage po yung bawat isa po sa atin, no? Ipag-pray po natin, isang pamilya lang po na maalagaan po natin sa loob ng isang taon. Isang pamilya lang. Tingin ko po, kaya po natin mahit itong target na to. Kaya po ba natin? No? Naniniwala po ako, no, yung oo po natin na yan, hindi sa atin nang gagaling. Tutulungan tayo ni Lord. No? Kasi naniniwala ko itong mga tao na nasa labas, kagaya din natin dati. Kung walang nangulit, kung walang pumilit, walang kinapalan yung face para magyakag, walang sabihin nating niloloko-loko, kinukutsa-kutsa, ikaw born again ka. Pero nung naisama naman natin dito, bro, salamat at dadala mo ako sa church. Akala ko, katapusan ko na, bro, salamat. Yung isip ko, gulong-gulo na. No? Ganon din po ba kayo dati? Ganon din po ba tayo dati? Di ba ganon din naman tayo, di ba? Kung wala nagtiyaga sa atin, wala rin naman tayo dito eh. No? Yung challenge po sa atin ng ating pastor, isang pamilya lang po yung madala natin dito. Ayan. So, doon po nagtatapos, no, ang ating message ngayon, no. Kailangan po meron tayong love. As magiging matagumpay po yung love na yon kung sasamahan po natin ng action through giving. Ayan. Sige po. Tayo po ay tumayo. Awitan po natin si Lord. Yan.
Yan, tayo po pumikit at tayo po umawit sa Panginoon at damahin po natin yung kanta Through His Presence. Hallelujah. Give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Oh, Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Oh, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. We glorify your name, O Lord. Lord, tunay pa nga, Panginoon, na ikaw ay mighty, Lord. Sa pangalan mo, Panginoon, ay may pag-asa, Panginoon, Lord. You can move mountains, Panginoon, Lord. Lord, naniniwala kami, Panginoon, ang lugar namin ito, Panginoon, ang komunidad, Panginoon, namin ito, Lord. Ang bayan namin ito, Lord. Ang bansang ito, Panginoon, Lord. Pinagkakatiwala namin sa pangalan mo, Panginoon, Lord.
Lord, hindi biro, Panginoon, yung itinaya mo para sa amin, Panginoon. Yung buktong na anak mo, Panginoon, yung itinaya mo, Panginoon, upang kami, Panginoon, ng mga makasalanan, Panginoon, para kami maligtas, Panginoon, Lord. Naniniwala kami, Panginoon, hindi mo lang kami basta minahal, Panginoon, Lord. Minahal mo kami, Panginoon, nakasukdulan, Panginoon, Lord. Lord, naniniwala kami, Panginoon, ang bawat tatay, Panginoon, may purpose ka sa amin, Panginoon, Lord. Hindi aksidente, Panginoon, na nakilala ka namin, Panginoon, Lord. Hindi lang kami, Panginoon, itinulak dito, Panginoon, Lord. Hindi lang kami, Panginoon, na napipilitan na pumunta every Wednesday, Panginoon, Lord. Dahil naniniwala kami, Lord, may pinanghahawakan kami salita mo, Panginoon, Lord. Ang buong sambayan na namin, Lord, ang buong pamilya namin, maliligtas, Panginoon, dahil nakakilala kami sa iyo, Panginoon, Lord. Tapat ka, Panginoon. Hindi ka naninira ng pangako mo, Panginoon, Lord. Nanghahawa kami, Panginoon, sa pangako mo, Panginoon, na ililigtas mo, Panginoon, ang aming pamilya, ang aming mga anak, ang aming mga apo, ang aming mga susunod na salinlahi, Panginoon, Lord, dahil may tumayo at nagtiwala, Panginoon, at nagpagamit, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon, Lord. I-bless mo, Panginoon, ang bawat tatay, Panginoon, na nasa aming harapan, Panginoon, sa mga oras na ito. Naniniwala kami, Panginoon, na kami, Panginoon, ng mga tatay, kami yung binobomba ng kaaway, binobomba ng problema. Pero naniniwala kami, Lord, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Walang malaki, walang bundok, Panginoon, na hindi mo kayang aksyonan sa buhay namin, Panginoon, Lord. We pray, Panginoon, sa bawat tatay, individually, Panginoon. Sa bawat isang tatay na nandito, Panginoon, Lord, hipuin mo, Panginoon. Katagpuin mo, Panginoon, Lord. Solusyonan mo, Panginoon, Lord. I-bless mo, Panginoon, Lord. Uuwi sila, Panginoon, na may baon-baong pagpapala na nanggagaling sa iyo, Panginoon, Lord. Darat na nila, Panginoon, ang mga tahanan nila na may kapayapaan, Panginoon. Darat na nila yung tahanan nila, Panginoon, na may kagalakan, Panginoon, Lord. At babaunin namin, Panginoon, ang pag-ibig na nagmumula sa iyo, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. So, okay lang po ba? Nililid lang po ako ni Lord na pwede po bang humanap tayo ng partner natin? Tapos personally, maipag-pray po natin sila. No, hanap po tayo individually. Pag nakatapos po kayo sa partner po ninyo yan, pwede po kayo humanap ng iba. Kausapin niyo po siya. Tanungin mo yung kanyang pinagdaraanan ngayon. Ano ba yung special prayer niya? Ano yung pinapanalangin niya ngayon? Pwede po ba? Kahit tus lang po, baitus lang po. Baitus lang po. I pray na merong himalang gagawin si Lord sa panalangin ito. Sige po, pili po tayo, pili po tayo. Ayan. May kapangyarihan po ang Panginoon. May kapangyarihan po ang Panginoon. Hayaan niyo pong dumaloy sa bawat isa. Sige po, ipag-pray po natin ang bawat isa. Yan, pumili po kayo. Pwede po kayong mag-move sa bandang likod kung gusto niyo po. Tanungin po natin yung special prayer po nila.